It's pick up time mga kahabi. Meron na naman tayong pick uping bagong alaga na bigay sa atin ng presidente ng SGFCC na si Sir Boyet Gambong. At ito na nga, binigyan tayo ng isang Japanese Bantam ulit. Na hindi ko alam ang tawag sa kulay nito, but nakalimutan ko kasi, pero isa ito sa mga pinapangarap ko din na magkaroon na alaga. Kung hindi ako nagkakamali mga kahabi, ang tawag sa kulay na ito ay BTW. Ang di ko lang alam kung anong ibig sabihin kasi nga mga ano lang siya eh, mga acronym, kumbaga, correct me if I'm wrong mga kahabi, BTW. And of course, dinala ko na sa area ko kasi nga pinaliguan at binlower ko na para madaling matuyo. Kasi nga meron po itong sakit na pisik at halak at medyo nangayayat na mga kahabi. But of course, kahit ano pa man ito, ay sisikapin nating pagaling ito within 1 week. Gagamitin natin ang lahat ng ating makakaya. Kasi nga, medyo payat po yung ating bagong alaga. And isa itong BTW na long leg. But of course, thankful and grateful pa din kahit papaano is meron tayong ganito. And soon, magkakaroon din tayo ng kaparehan niya para ma-develop natin at makabuo tayo ng short leg na. Kasi ito long leg and medyo paling din yung kanyang buntot. Kaya ayun. But sa ngayon, ang ating gagawin is pagagalingin natin at aalagaan. Good day mga kahabi! Isa naman napakagandang araw po sa ating lahat. And this is Weng of RGO Mini Coop. At iba pa, and for today's video mga kahabi is meron tayong bagong mga palamunin na dumating dito sa ating Mini Coop. Actually, andito ako ngayon sa ating building house. Kasi nga, dito ko muna inilagak yung ating bagong alaga na BTW na long leg na tawag nito na Chabo na galing kay Sir Boyet Gambong, presidente ng SGFCC ng aming grupo. Maraming salamat po Sir Boyet sa pagkakataon na magkaroon ng ganitong uri. At maraming salamat din sa mga subscribers natin, and stay tuned at kung anong gagawin natin para anong mga dapat gawin sa mga bagong mga alagang dumating sa ating Mini Coop. Ito na nga pala yung ating bagong alaga sa ating Mini Coop. Yan. Sa itong BTW, although na hindi naman siya yung ganun ka-perfect talaga na kulay kasi nga hindi siya perfect white. But anyway, doesn't matter naman kung ano yung ang importante is masaya tayo kasi meron tayong ganito. So kaso nga lang meron po siyang sakit. May ubo tsaka sipon siya, pisik at halak. Ang best thing na gagawin pag may mga alaga tayong may mga sakit is kailangan natin silang i-quarantine for 1 week para hindi mahawaan yung iba nating mga alaga. Ang gagawin dito is actually pinaliguan ko kasi siya kanina para maging presko yung katawan, binlower ko pa para madaling matuyo nang hindi siya lumala. And ang gagawin natin is una is papainumin natin siya ng gamot for 1 week na antibiotic para sa pisik at halak. And then after nun, if ever na okay na siya, doon naman ang tinatawag natin na deworming para malinis yung kanyang mga bituka. Baka may mga parasite sa loob kasi nga yung manok na to medyo payat siya eh, medyo may kapayatan. But anyway, aalagaan naman natin ito para maging okay na naman siya ulit. Yan. Hindi naman siya ganun kaano talaga mga kahabi. Ang importante is i-groom natin to para gumanda siya. Yun yung importante mga kahabi. Kaya eto. Ito na yung bago nating alaga. Yan, sa malapitan. Yan mga kahabi. Yun nga lang, maririnig mo talaga yung kanyang, maririnig mo yung niya, halak. Kasi nga may plema sa loob. Ayan.
Actually, nanibago pa yan sa area. Pero maliksi naman talaga ito. But the best thing to do para hindi maapektuhan yung pagiging maliksi niya is gagamutin natin for 1 week. Yung tinatawag nating 1 week na pagpapainom na antibiotic. And deflushing na din. And painumin din natin ng vitamins. And ang distinct talaga na characteristic pag may mga pisik at halak, hindi lang yung sa physical niya, tsaka yung amoy, mabaho talaga siya pag may ganung uri ng sakit. Ayan. Nanibaho kasi pinaliguan ko siya kaya medyo nilalamig pa. Pero tuyo na yan siya kasi binlower natin mga kahabi. One eternity later. At ayan mga kahabi, ito na yung ating alaga after 1 week ng pagka-quarantine niya at pagpapainom natin ng 1 week na antibiotic, vitamins, saka deworming. Kitang-kita naman mga kahabi ang kanyang liksi, sigla, and naka 12 o'clock na rin yung kanyang buntot. And napakaganda na rin tingnan ng kanyang balahibo. And of course, magana na rin siyang kumain at tumitilaok na. O, di ba? Malaki talaga ang tulong ng pagkwa-quarantine ng alaga and pagpapainom ng antibiotic within 1 week. O, di ba? Ang ipupush through na lang natin mga kahabi ay ang pagpapataba sa kanya kasi nga medyo payat po yung ating alaga pa. But anyway, doesn't matter, gagawin na rin natin lahat para mas tumaba pa yung kanyang katawan at mas bumilog. Although hindi ito pang show quality kasi nga long leg siya, tsaka nakapaling yung kanyang buntot. Ang magagawa lang natin dito ay i-breed na lang natin. Malay natin, suswertehin tayo at meron tayong mapalabas na short leg. Ang ating i-aim na rin ngayon ay magkaroon siya ng kapareha. Soon, sana hindi naman sa malay natin maswertehan tayo ulit at mabigyan tayo ulit ni Sir Boyet. Hindi naman totally mabigyan and mag-acquire din tayo kasi nga hindi naman ganun talaga kadali and kamura ang magkaroon ng BTW na alaga. And hindi rin siya ganun ka-perfect kasi nga yung kulay niya hindi perfect white. And hindi, doesn't matter kasi nga marami pa namang panahon and time para i-groom natin. Actually, ang alaga natin hindi pa siya nagmo-molting kasi yung buntot niya at yung ibang balahibo niya is hindi pa yung kanyang yung original pa niya na balahibo. After molting yan is mas gaganda pa po yung ating alaga. At ayan mga kahabi, sana'y kapulutan nyo ng bagong kaalaman at aral yung ating mini vlog this morning. And maraming salamat sa lahat ng ating subscribers at sa mga bago pa, please don't forget mga kahabi to like, share, and subscribe para maging updated din kayo sa mga bago pang mga uploads at sa mapapanood nyong mga previous kong mga vlog. And maraming salamat talaga sa inyong lahat. And I'm so glad and happy din mga kahabi kasi may bago na naman tayong alagang BTW na kulay na long leg na Japanese bantam na bigay sa atin ng aming presidente ng club na SGFCC dito sa Mindanao. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. And lagi nating tatandaan mga kahabi na walang magiging isang kahig o isang tuka kung ikaw po ay matyaga, always may nilaga. Maraming salamat sa inyong lahat mga kahabi. Hanggang sa muli. Paalam!